Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, pang minamahal na kapatid. Linggo po ngayon sa loob ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at unang araw sa buwan ng October. Ang October po ay buwan ng Santo Rosario, kaya ito pong buwang ito ay very Marian in character sapagkat tayo po ay ini-encourage na araw-araw sa buwan ng Oktubre magdasal ng Santo Rosario, Rosary Month. At ngayon pong unang araw sa buwan ng Oktubre, tayo po ay nasa ikalawang buwan sa ating mga Bear Months. Kaya palapit na po tayo sa panahon ng Kapaskuhan. At dahil October 1, kapistahan po ni Saint Therese of the Child Jesus. Pagbati po sa UPLB Paris, ang parokya at Diocesan Shrine of Saint Therese of the Child Jesus. Kay Father Philip Atienza, sa akin pong kapatid kaibigang pari, maligayang kapistahan. At sa kanyang katulong at katuwang na paring lingkod, Father Dale Dakila, maligayang piyesta po sa inyo at sa lahat ng inyong mga parishioners. At special birthday greetings po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, sa akin po mga kaibigan. Una po, kay Geraldine Yang Uy, ang asawa po ng aking kaibigan si Henry Uy. Happy birthday, Geraldine! We are praying for you and may God bless you all the more. Alalahanin mo at huwag mong kalilimutan na kami dito sa National Shrine, araw-araw ay nananalangin para sa iyo at sa iyong buong pamilya. Happy birthday! Sa lahat ng tulong na ibinibigay, maraming salamat. At siyempre po, sa aking minamahal na kaibigan, kuya, travel companion, ang may-ari po ng Pacific Bound Travel and Tour, at saka po ang beloved husband ng aming minamahal na kaibigan at Ate Jo Binasa. Kuya Carl Binasa, happy birthday. It's your birthday and of course, you're all happy. We are praying for you dito sa National Shrine San Antonio ng Padua. See you mamaya sa airport sapagkat mamaya ng gabi ang ating flight papunta sa Europe for our Marian pilgrimage. See you later. At pagbati din po sa lahat ng mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Sa mga deboto ni San Antonio, sa mga benefactors po namin, maraming salamat po. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo para sa linggong ito. Mga kapatid, sa araw na ito, unang araw sa buwan ng Oktubre, at dahil linggo, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, pagninilain po natin ang mabuting balita ayon po kay San Mateo. Mula po sa ika-21 kabanata, mga talata 28 hanggang 32. Ang pamagat po ng pagninilay na aking babahagi sa linggong ito ay nagsasabing, translating words into actions. That is, walk the talk. Inilalarawan po sa ating mabuting balita sa linggong ito ang dalawang tauhan, ang dalawang anak. Ang isa siyempre ay panganay at ang isa ay bunso. Ang una po ay yung tao na nagsabing oo sa salita pero hindi naman sa kanyang ginawa. Ang ikalawa ay hindi sa kanyang unang sinabi pero posibleng nagbagong isip at pagkatapos ay naging oo sa kanyang gawa sapagkat sinunod niya ang pinag-utos ng kanyang ama. Sapagkat sila po'y kapwa inutusan na pumunta sa bukid, ang isa ay nagsabing oo pero hindi naman pumunta. Ang isa ay nagsabing hindi pero sa huli siya po ang pumunta.
The two sons in the gospel parable both said one thing and did the other thing. They were both far from being ideal sons to their father. Because the gospel does not suggest that the first son nor the second son as someone to be emulated. Because in reality, kapwa nila sinaktan ang kalooban ng kanilang ama by not being consistent with their words and actions. Ang una po, nagsabi talaga namang buong pagmamalaki, opo, sige po, tatay, pupunta po ako. Pero hindi naman pumunta. O di sinaktan yung kanyang tatay. Yung pangalawa naman, sabi, ayoko, tamad ako. Lagi na lang ako, marami pa akong ginagawa. Siyempre, sa salita pa lang, sinaktan na niya ang kalooban ng kanyang tatay. Pero posibleng along the way, nagbagong isip at sa huli, siya ay pumunta. Pero alam niyo po ba, ang nakatagong katotohanan, meron pong pangatlong anak na hindi na po binanggit sa kwento. Bakit? Siya po yung nagkukwento Siya ang storyteller. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. The third son, the begotten son of the Father, na ang buhay ay larawan ng ganap na pagsunod na dapat naman talagang tularan at gawing huwaran. Because Jesus is the Son of the Father who always seeks to know and obey the will of the Father. Sapagkat siya mismo yung nagsabi, ang tupadin, ang gawin ng kalooban ng aking Ama, ang pagkaing nagbibigay sa akin ng buhay at lakas. Kaya He is the Son that we must always imitate. Sino nga po ba sa panahon natin ang mga maituturing na oo sa salita at hindi naman sa gawa? Siyempre po, sa hanay po ng mga pari. Bagamat may angking husay sa pagtuturo at pangangaral, posibleng hanggang salita lamang. Kaya kung kami po ay nagkukulang, kayo na pong bahalang magpaumanhin sa amin. Hindi naman po kami perpekto, pero nagsisikap din. Sa hanay ng mga politiko, sa panahon ng pangangampanya, ang daming mga matatamis at magagandang salitang puno ng pangako ang madidinig. Subalit kapag nakaluklok na sa posisyon ng pamumuno, mukhang nagka-amnesia at nakalimutan na ang mga sinabi. Sa hanay ng mga professionals, mga doktor, abogado, guro, ininyero at iba pa, matapos mabigyan ng lisensya para maghanap buhay, nag-oath-taking pa at nangakong gagawin ang inaasahan, pero kapag kumikita na ng pera at nasilaw, mukhang nakalimutan na ang ipinangako, ang isinumpa na maglilingkod at hindi lang pera ang pairalin. Pero kapag naando na, gano'n naman ang nangyayari. Bato-bato sa langit, pero nangyayari po talaga. Pagpamanhin po ninyo kung sinasabi po ng salita ng Diyos ang katotohanan tungkol sa ating mga kapalpakan. Sa hanay po ng mga taong nagsisimba, marubdob naman kung magdasal. Hindi makabasag pinggan kapag nasa loob ng simbahan. Talaga naman kung lumuhod, ay halos mapudpud na ang tuhod. Pero kapag lumalabas na ng simbahan, ay mukhang nagtatransform. Nag-iiba na ang ugali. Parang hindi nagdasal. Kalalabas lang ng simbahan. Ako, lahat ng makasalubong, inaaway. Sila rin marahil yung mga taong pinagmamalaki na sila yung mga Kristiyano, subalit hindi naman makakristyano sa paraan ng kanilang pakikipagkapwa. Hay, buhay nga naman. Marami pa rin talagang taong oo lamang sa salita. Pero napakalaking hindi sa kanilang mga gawa. Sino naman po yung mga humindi sa salita, pero nag-oo naman sa kanilang gawa? Sila marahil yung mga tao na sa mahabang panahon na hindi nagsisimba, ay nagkaroon ng isang malalim na religious experience at naging laman na ng simbahan sapagkat sila'y tinawag ng Diyos sa pagbabagong buhay. Maaasahan mo sa panahon ng pangailangan, bagamat kumisan ay hindi makitang laman ng simbahan. Tumutulong sa kapwa, pero hindi naman palaging nagdadasal o sumisimba. Marahil sila yung mga taong hindi masyadong masalita, tahimik na gumagawa, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kabutihan ng iba. Maaari sila yung hindi sa salita, bihirang magsalita, mga taong dating namumuhay sa pagiging makasalanan, subalit nagbago ang isip at kalooban, tinawag ng Diyos, at ngayon ay nagsisikap ng maging banal.
Kaya sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 7, verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sila lamang nagsasagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya mga kapatid, maging oo nawa tayo sa ating salita at maging oo din tayo sa ating mga paggawa. Patunayan ang ating mga sinasabi sa ikinikilos at iginagalaw ng ating katawan. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, bigyan po kami ng lakas ng loob upang ganap na tularan si Jesus na aming huwaran. Oo sa salita. Oo sa gawa. Siya yung anak mo na tapat at laging sumusunod sa iyong kalooban. Kami bilang kapatid niya at mga anak mo rin, naway maging katulad ni Jesus na sa buhay ay nasa salamin, na ang aming mga sinasabing mabubuti ay pinatutunayan namin sa mabubuting gawa namin. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa linggong ito, unang araw sa buwan ng Oktubre. Happy birthday Geraldine, happy birthday Ate Che, happy birthday Kuya Carl, at sa lahat po ng mga may kaarawan sa araw na ito. Happy fiesta po sa Diocesan Shrine of St. Teresa of Child Jesus, UPLB, Father Philip, Father Dale, sa lahat mga parishioners. At ipagdasal niyo po ang aming grupo na mamaya po ay pupunta na po sa aming pilgrimage sa Europe. Sana po ay maging makabuluhan at ligtas po ito para sa aming lahat. Umasa po kayo na kayo aking ipagdarasal. Maraming salamat po at pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.